Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay dito sa Kilig at Luha. Ako po ang inyong kaibigan, si Clara, na laging handang magbahagi ng mga kwentong magbibigay kulay at aral sa ating mga puso. Sabi nila, ang pag-ibig ay hindi parang isang negosyo na pwedeng idaan sa pirmahan ng kontrata. Paano kung ang buhay na inaakala mong pangarap ay isa palang malamig na kasunduan kung saan ang halaga mo ay nasusukat lamang sa pera at obligasyon? Hanggang kailan kaya kayang magtiis ng isang pusong tanging pagmamahal lang ang hangad sa gitna ng karangyaan ngunit puno ng kalungkutan? Narito ang allowance mo para sa susunod na 3 buwan. Huwag mo na akong hihingan ulit hanggang sa matapos ang quarter na ito. Ibinagsak ni Miguel ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng lamesa. Ni hindi man lang siya tumingin sa aking mga mata. Ang boses niya ay kasing lamig ng aircon dito sa loob ng aming penthouse sa Makati. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Ang kamay ko ay dahan-dahang bumitaw sa sandok na hawak ko. Amoy na amoy ko pa ang niluluto kong adobo. Ang paborito niyang ulam na 3 oras kong pinaghirapan. Miguel, anniversary natin ngayon. Akala ko ba? Anniversary? Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Sa pagkakataong ito, hinarap niya ako. Pero ang tingin niya ay puno ng pangungutya. Elena, huwag nating lokohin ang isa't isa. Ang 1 taon natin ay hindi isang milagro. Isa lang itong milestone sa kontratang pinirmahan mo. Tapos na ang 1 taon, 2 na lang ang natitira. Gawin mo ang trabaho mo bilang asawa at ibibigay ko ang sustento mo. It's that simple. Practical lang tayo. Para akong sinampal ng malakas. Ang bawat salita niya ay parang karayom na tumutusok sa aking dibdib. Sumulyap ako sa lamesang maayos na nakahain. May mga kandila, may bulaklak, at may 2 baso ng wine na hindi man lang niya napansin. 1 taon. 1 taon akong naging mabuting asawa. 1 taon kong tiniis ang pagiging malamig niya. Iniisip na baka balang araw makita niya ako ng higit pa sa isang obligasyon, na baka makita niya ang Elena na handang ibigay ang lahat para sa kanya. Pero sa kanya, isa lang akong gastusin, isang bayarang kailangang bigyan ng allowance. Hindi pera ang hinihingi ko sa iyo, Miguel. Mahina akong sagot. Nararamdaman ko ang panginginig ng aking boses. Ang gusto ko lang sana ay kahit sandaling atensyon. Kahit 1 oras na parang totoong mag-asawa tayo. Mag-asawa? Mabilis siyang humakbang palapit sa akin. Ramdam ko ang init ng kanyang galit. Nakakalimutan mo na ba kung bakit ka narito? Kinailangan ng tatay mo ng puhunan para maisalba ang pabrika niyo. Binili ko ang oras mo, Elena. Binili ko ang apelido mo. Kaya huwag kang umarte na parang biktima rito dahil nakikinabang ka rin sa bawat sentimong ibinibigay ko. Tumalikod siya at kinuha ang kanyang briefcase. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay parang hatol ng kamatayan sa huling pag-asa ng aking puso. Napahawak ako sa gilid ng lababo. Bakit? Bakit ang hirap para sa kanya na makita ang halaga ko? Simula nang ikasal kami, wala akong ibang ginawa kundi ayusin ang buhay niya. Nililinis ko ang bawat sulok ng bahay na ito, pinaplansa ang mga barong niya, at tinitiis ang katahimikan tuwing gabi. Akala ko, ang utang na loob ng pamilya ko ay mababayaran ko ng pagmamahal. Pero nagkamali ako. Biglang tumunog ang kanyang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Huminto si Miguel sa tapat ng pinto. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Mula sa galit, bigla itong napalitan ng takot at pag-aalala. Hello? Nanay Isabel? Bakit? Sandaling katahimikan ang namayani, ngunit ang bilis ng paghinga ni Miguel ay naririnig ko hanggang dito. Ano? Saang ospital? Papunta na ako. Mabilis siyang lumingon sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Tila ba kasalanan ko ang anumang balitang narinig niya. Si Mama, isinugod sa ospital
Na-stroke siya. Hindi na niya ako hinintay na makasagot. Padabog niyang binuksan ang pinto at mabilis na lumabas. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng kanyang pabango at ang makapal na sobre ng pera na tila ba nandidiri akong hawakan. Bakit ka pa pumunta rito? Sinabi ko na sa'yong kaya ko na ito. Bumalik ka na sa penthouse. Madiin ang boses ni Miguel habang nakatayo kami sa hallway ng ospital. Ang kanyang mga mata ay pagod at ang kanyang mamahaling suit ay bahagya ng gusot. Kahit sa gitna ng krisis, ang tanging alam niya lang gawin ay itaboy ako. Si Mama to, Miguel. Hindi lang ito tungkol sa ating dalawa. Mahina, pero matatag kong sagot. Kahit anong tingin mo sa akin, nanay pa rin ang turing ko sa kanya. At hindi ko siya iiwan dito ng mag-isa. Isang matalim na tingin ang ibinigay niya sa akin bago siya naglakad palayo para sagutin ang isa na namang tawag sa kanyang cellphone. Business. Laging business. Kahit ang sarili niyang ina ay nakahiga sa loob ng ICU at nakikipaglaban sa kamatayan, hindi niya magawang bitawan ang kanyang mga papeles. Lumapit sa akin si Nanay Isabel, ang matandang katulong na nagpalaki kay Miguel. Hawak niya ang isang baso ng tubig at iniabot ito sa akin. Uminom ka muna, Elena. Kanina ka pa rito sa labas ng emergency room. Halos hindi ka na kumukurap, sabi ni Nanay Isabel sa malambing na tono. Salamat po, Nay. Kumusta po ang lagay ni Mama sa loob? Bumuntong hininga ang matanda. Sabi ng specialist, critical pa rin ang lagay niya. Kailangan ng masusing monitoring. Nakakaawa ang senyora. Napaka-strong niya, pero heto siya ngayon. Hindi man lang maigalaw ang kalahati ng katawan niya. Tumingin si Nanay Isabel sa akin at may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata. Alam mo, Hija, kamukhang kamukha mo siya noong bata pa siya. Ang pasensya mo, ang tibay mo. Ganyang-ganya rin ang sakripisyong ginawa niya para sa pamilya Alcantara noon. Sayang lang, at tila bulag ang anak niya para makita yon. Napakunot ang noo ko. Ano pong ibig ninyong sabihin na yun, Nay? Umiling lang ang matanda at tinapik ang aking balikat. Darating din ang araw na mauunawaan mo, Elena. Sa ngayon, magpakatatag ka. Lumipas ang mga oras. Ang malamig na upuan sa hallway ang naging higaan ko. Habang si Miguel ay abala sa pakikipag-usap sa mga abogado at partner niya sa labas, ako naman ay pumasok sa loob ng kwarto ni Mama nang payagan na ng nurse. Dahan-dahan akong lumapit sa kanyang kama. Ang daming tubo na nakakabit sa kanya. Ang masiglang Doña Rosario na nakilala ko ay tila biglang lumiit at naging marupok. Hinawakan ko ang kanyang malamig na kamay. Inilabas ko ang aking rosaryo at nagsimulang magdasal ng pabulong. Sa bawat butil ng rosaryo, ang tanging hiling ko lang ay bigyan siya ng lakas. Mama, nandito lang po ako. Bulong ko, habang pinupunasan ng kanyang noo ng basang bimpo. Hihintayin po namin kayong gumaling. Marami pa po tayong itatanim sa garden niyo. Hindi ko napansin na nakatayo pala si Miguel sa may pinto. Nakatingin siya sa akin. Hindi ang tingin ng isang galit na asawa, kundi isang tingin na puno ng kalituhan. Tila ba ngayon lang niya nakita ang isang bahagi ng pagkatao ko na hindi nakasulat sa kontrata. Ngunit nang magtagpo ang aming mga mata, agad niyang ibinalik ang kanyang malamig na maskara at tumalikod. Madaling araw na nang biglang tumunog ang mga machine sa loob ng kwarto. Nagising ako mula sa pagkakaidlip sa gilid ng kama ni Mama. Nurse! Miguel! Sigaw ko habang nakikita ang mabilis na pagtaas ng kanyang heart rate. Mabilis na pumasok ang mga medical staff. Itinulak nila ako palabas. Ngunit bago pa man ako makalabas ng pinto, nakita kong bumukas ang mga mata ni Doña Rosario. Hindi siya makapagsalita. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakangiwi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa aking kamay. Sa singsing na suot ko, isang luha ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi habang pilit niyang itinataas ang kanyang nanginginig na daliri para ituro ang aking kamay.
Tila may isang malaking lihim siyang gustong sabihin, isang babalang nakabaon sa kanyang lalamunan na hindi niya mailabas. Miguel, oh my God! I heard about what happened to Tita Rosario. How is she? Is she stable now? Ang tunog ng mga takong na humahampas sa sahig ng ospital ay kasing talas ng boses ng babaeng kapapasok lang sa ICU waiting area, si Isabella Roxas. Suot niya ang isang mamahaling puting dress na tila ba galing siya sa isang photoshoot at hindi sa isang ospital. Agad siyang lumapit kay Miguel at, sa harap ko, ay hinawakan ang magkabilang braso nito. Hindi lumayo si Miguel. Sa katunayan, tila ba nakahinga siya nang maluwag nang makita ito. Stable na siya, Bella, but the doctor said she needs more tests. Sagot ni Miguel. Ang boses niya ay malumanay. Isang tono na hinding-hindi ko narinig na ginamit niya para sa akin. Lumingon sa akin si Isabella. Mula ulo hanggang paa ay tiningnan niya ako ng may halong pandidiri bago niya iniabot sa akin ang kanyang mamahaling designer bag. Oh, you must be the wife. Pakitabi naman nito sa upuan. Baka madumihan. And can you get us some coffee? Espresso for Miguel, no sugar and a latte for me. Make it quick, okay? Napatitig ako sa kanya. Hindi ako makapaniwala sa lakas ng loob niyang utusan ako na parang katulong sa harap ng asawa ko. Tumingin ako kay Miguel, umaasang sasabihin niyang asawa niya ako at hindi ako tagakuha ng kape. Pero nanatili siyang tahimik, abala sa pagtingin sa mga dokumentong dala ni Isabella. Sige na, Elena. My secretary can handle the hospital bills later. Just get the coffee. Sabi ni Miguel nang hindi man lang tumitingin sa akin. Dahan-dahan kong kinuha ang bag ni Isabella at inilapag ito sa upuan. Ang bawat hakbang ko palayo sa kanila ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga basag na bubog. Naririnig ko ang kanilang tawanan sa likod ko. Ang kanilang pag-uusap tungkol sa mga merger, sa mga stock market, at sa mga taong kilala nilang dalawa. Ang mundo nila ay isang saradong bilog at ako ang estrangherong pilit na pinalalabas. Nang bumalik ako dala ang mga kape, nakita kong nakasandal si Isabella sa balikat ni Miguel habang may tinitingnan sila sa cellphone kanya nito. Isang hapdi ang gumuhit sa puso ko nang makitang hindi inilalayo ni Miguel ang sarili. Noong isang gabi, nang subukan kong hawakan ang kamay niya, mabilis niyang binawi ito na tila ba napaso siya. Pero kay Isabella, hinahayaan niya. Lumapit si Isabella sa tenga ni Miguel at may ibinulong. Nakita ko ang biglang paniningkit ng mga mata ni Miguel. Lumingon siya sa akin at ang init na nakita ko kanina nang kausap niya si Isabella ay biglang naglaho, napalitan ng isang mapanganib na lamig. Elena, sumama ka sa akin sa labas. Ngayon din, utos niya. Sumunod ako sa kanya sa dulo ng hallway, malayo sa mga tao. Huminto siya at hinarap ako nang may galit na hindi ko maunawaan. Magkano? Tanong niya. Ano ang ibig mong sabihin, Miguel? Huwag ka nang magmalinis. Isabella told me everything. Nakita ka raw ng isa sa mga tauhan niya na may kausap na representative mula sa kumpanya ni Mr. Tartan, ang pinakamaigting na kalaban ko sa negosyo. Bakit, Elena? Hindi pa ba sapat ang allowance na ibinibigay ko sa'yo kaya nagbebenta ka na rin ng impormasyon sa kanila? Napailing ako, halos hindi makahinga sa tindi ng kanyang paratang. Miguel, wala akong kausap na kahit sino. Nandito ako sa ospital, kasama ng nanay mo. Really? O baka naman kaya ka nagpapakitang tao rito kay mama ay para hindi ko mapansin ang mga ginagawa mo sa likod ko? Mabilis niyang hinawakan ang aking braso at inilapit ang kanyang mukha sa akin. Ang boses niya ay isang mariing bulong na puno ng lason. Sabihin mo sa akin ang totoo. Magkano ang ibinayad nila sa'yo para traidorin ako? O baka naman simulat sa pool? Kasama na ito sa plano niyo ng tatay mo. Magkano ka ba talaga binili ni Miguel, Hiha? 1 milyon.
O baka naman isang pirasong lupa lang sa probinsya ay sapat na para ibenta mo ang sarili mo. Ang nakatutulig na tawa ng mga babaeng nakapaligid sa akin ay parang mga kutsilyong humahati sa aking pagkatao. Nakatayo ako sa gitna ng malaking ballroom ng isang sikat na hotel sa Makati para sa isang charity gala. Suot ko ang isang kulay pulang gown na pinili ni Isabella para sa akin. This is the theme, Elena. Don't worry, you'll look stunning, sabi niya kanina. Ngunit pagdating ko rito, lahat sila ay suot ang elegante at simpleng puting bestida. Ako lang ang nag-iisang pulang-pula, mukhang linta sa gitna ng mga perlas, isang malaking pagkakamali, isang patibong. Excuse me, but I am his wife. Mahina kong sagot. Pilit na pinapanatili ang tuwid ng aking likod, kahit na parang gusto ko nang maglaho. Wife? Honey, you're a contract, a business transaction. Sabi ng isang sosyalera habang iniikutan ako. Sabi ni Isabella, kinuha ka lang daw ni Miguel para may mag-alaga sa nanay niya habang busy siya. You're just a high-end caregiver with a ring. Hinanap ng mga mata ko si Miguel sa gitna ng maraming tao. Nakita ko siya sa malayo. Hawak ang isang baso ng champagne. Kausap ang ilang matataas na opisyal. Tumingin siya sa akin. Nakita niya ang pamumula ng aking mukha. Nakita niya ang mga mapanghusgang mata ng mga tao sa paligid ko. Ngunit sa halip na lumapit at ilayo ako sa kahihiyang ito, lumingon lang siya sa kabilang direksyon at nagpatuloy sa pakikipagtawanan. Ang sakit. Mas masakit pa ito kaysa sa mga salitang ibinabato sa akin. Ang pananahimik niya ay parang pag-amin na totoo ang lahat ng sinasabi nila. Na para sa kanya, isa nga lang akong kagamitan na binili at pwedeng ipahiya. Dahan-dahan kong inayos ang laylayan ng aking gown. Pinunasan ko ang isang luhang muntik ng pumatak. Hindi ko ibibigay sa kanila ang kasiyahang makita akong hansyay. Kahit na mukha akong katatawanan sa paningin nila, nanatili akong nakatayo ng tuwid. Hinawakan ko ang aking kwintas, ang tanging alaala mula sa aking yumaong ama. Bakit ka pa narito? Kung ako sa'yo, kukunin ko na ang bayad ko at tatakbo na pabalik sa bundok. Bulong ni Isabella habang dumaraan sa gilid ko, may dalang mapanirang ngiti. Hindi ako sumagot. Naglakad ako palabas ng ballroom, patungo sa terrace para makahinga. Ang lamig ng hangin sa Makati ay nanunuot sa aking balat. Pero mas malamig ang pakikitungo ng taong dapat sana ay nagtatanggol sa akin. Maya-maya, narinig ko ang mga yabag sa likod ko. Si Miguel, anong ginagawa mo rito? Everyone is looking at you. You're making a scene by standing here alone. Mariin niyang sabi. Making a scene? Miguel, narinig mo ba ang sinabi nila? Tinawag nila akong bought wife sa harap mo. Bakit hindi ka man lang nagsalita? Tumingin siya sa akin nang walang kahit anong emosyon. Bakit ako magsisinungaling, Elena? Is it not the truth? Binayaran ko ang utang ng pamilya mo, kapalit ng pirma mo. Don't expect me to defend a title that you only got because of money. Huminto ang mundo ko. Ang bawat salita niya ay parang huling pako sa krus na pasan-pasan ko. 1 taon, Miguel. 1 taon kong ibinigay ang lahat para maging asawa sa bahay na to. Pero para sa'yo, transaction pa rin pala ako. It will always be a transaction. Sagot niya bago siya tumalikod. Mag-ayos ka na. Isabella and I are leaving in 10 minutes. Huwag mo kaming ipahiya sa paglabas. Napahawak ako sa rehas ng terrace. Ang ganda ng mga ilaw ng Makati mula rito. Pero sa paningin ko, lahat ay malabo na dahil sa mga luhang hindi ko na mapigilan. Pagpasok ko sa aming penthouse, ang bawat sulok ng marangyang bahay na ito ay tila ba lalong lumiit at naging mapanglaw. Hindi ko na binuksan ang mga ilaw. Sa dilim, dahan-dahan kong hinubad ang mapulang gown, ang simbolo ng aking kahihiyan. Naririnig ko ang yabag ni Miguel sa hallway. Pumasok siya sa kwarto
at dire-diretsyong naghubad ng kanyang relo na parang walang nangyaring masama. Miguel, tawag ko sa kanya. Ang boses ko ay kalmado na. Wala na ang panginginig na naramdaman ko kanina sa gala. What now, Elena? If this is about earlier, I'm too tired for a drama. Sagot niya nang hindi tumitingin. Nag-apply ako ulit sa dating school na pinagtuturuan ko. Tinanggap nila ako. Magsisimula ako sa Lunes. Tumigil si Miguel sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. May bakas ng hindi makapaniwalang ngiti sa kanyang mga labi. Isang mapang-uyam na ngiti. Teaching? Sa isang public school? Are you out of your mind? Ano na lang ang sasabihin ng mga business partners ko kung malalaman nilang ang asawa ko ay nagkakandakuba sa pagtuturo para sa kakarampot na sahod? Hindi ko na kailangan ng approval mo, Miguel. Simula sa araw na ito, hindi na ako hihingi ng allowance sa'yo. Ang perang ibinibigay mo, itabi mo yan para sa susunod mong transaksyon. Lumapit siya sa akin. Pilit akong binibigyan ng takot gamit ang kanyang presensya. Elena, baka nakakalimutan mong ang kontratang ito ang nagpapakain sa pamilya mo. Anong pambibili mo ng mga gamit mo? Chalk at Manila paper? You can't even afford one pair of your shoes with your teacher's salary. Mas gusto ko pang maglakad ng nakayapak pero may dignidad kaysa suot ang mamahaling sapatos na pinambibili mo para lang manahimik ako. Seryoso kong sagot. Tumalikod ako at lumapit sa dresser. Dahan-dahan kong hinubad ang singsing na may malaking diamante. Ang singsing na ibinigay niya noong araw ng kasal namin para lang magmukha kaming totoo sa harap ng mga tao. Ipinatong ko ito sa ibabaw ng lamesa, sa tapat mismo ng kanyang mukha. Ang singsing na to ay para sa asawa. Dahil kontrak lang ang turing mo sa akin, hindi ko na kailangan to. Itago mo to, Miguel. Baka mas kailanganin to ni Isabela. Nakita ko ang pagkabigla at bahagyang galit sa kanyang mga mata, ngunit hindi ako nagpatinag. Pumasok ako sa walk-in closet at inilabas ang isang maliit na maleta. Hindi ako aalis ng bahay dahil kailangan pa ako ni Doña Rosario. Pero simula ngayong gabi, hindi na ako matutulog sa kwartong ito. Lunes ng umaga. Ang ingay ng mga bata sa koridor ng paaralan ay parang musika sa aking mga tenga. Amoy ng tisa, pawis ng mga estudyante, at tawanan ng mga kapwa ko guro. Dito, ako si Ma'am Elena. Hindi ako isang transaksyon. Hindi ako isang dekorasyon. Habang nagtuturo ako tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas, hindi ko napansin ang isang itim na SUV na nakaparada sa labas ng gate ng school. Sa loob ng sasakyan, nakatingin si Miguel. Hawak niya ang kanyang manibela nang mahigpit habang pinagmamasdan akong tumatawa kasama ang aking mga estudyante. Isang nagigandahang nangiti na hindi niya kailanman nakita sa loob ng isang taon naming pagsasama. Gabi na nang makauwi ako. Pagod, pero masaya ang aking puso. Ngunit pagpasok ko sa sala, bumungad sa akin si Isabela. Nakaupo siya sa couch, may hawak na baso ng wine, at sa harap niya ay ang mga dokumentong may logo ng kumpanya ni Miguel. Hi, Elena. Oops, I mean Ma'am Elena. Sabi niya ng may mapang-asar na tono. Nagulat ka ba? Don't worry. I'm just here to help Miguel with the secret project. Masyado ka kasing naging busy sa mga bata mo, kaya ako na ang nag-asikaso sa asawa mo. Ngumiti siya ng matamis bago itinaas ang isang envelope na may markang confidential. By the way, may mga bagay palang hindi sinasabi sa'yo si Miguel, like this merger, na baka ikasira ng lahat ng pinaghirapan ng tatay mo. Miguel, tingnan mo ito. Ang teacher wife mo, hindi lang pala pagtuturo ang inaatupag. Mukhang may mas malaking sideline siya sa kumpanya ni Mr. Tan. Nanigas ako sa pintuan ng penthouse nang marinig ang boses ni Isabela. Pagod ako mula sa buong araw na pagtuturo, tuyo ang lalamunan, at puro alikabok ng heso ang aking mga daliri. Ngunit ang bumungad sa akin ay ang malamig na titig ni Miguel habang hawak ang ilang litrato na inilatag ni Isabela sa mesa. Elena, ipaliwanag mo ito.
Mariing sabi ni Miguel. Ang boses niya ay puno ng pagtitimpi. Tila isang bulkang mayon na anumang oras ay sasabog. Lumapit ako at tiningnan ang mga litrato. Kuha iyon sa isang maliit na karinderya. Kuha iyon sa isang maliit na karinderya malapit sa school. Kasama ko sa litrato ang isang lalaki na may hawak na brown envelope. Sino ito, Elena? Huwag mong sabihing nagtuturo ka rin sa kanya. Tanong ni Miguel. Ang boses niya ay parang latigo na humahampas sa aking pandinig. Miguel, ama yan ng isa sa mga estudyante ko. Ang envelope na yan ay naglalaman ng mga birth certificate na kailangan para sa scholarship ng anak niya. Paliwanag ko. Pilit na pinapakalma ang aking puso. Scholarship or bribe? Sabat ni Isabela. Miguel, I did a background check. Ang lalaking yan ay dating empleyado sa factory ni Mr. Ratan. What a coincidence, right? Habang si Miguel ay nakikipaglaban para maisalba ang merger, ikaw naman ay nakikipagkita sa mga tauhan ng kalaban niya. Hindi yan totoo. Hinarap ko si Isabela. Alam mong gawa-gawa mo lang yan para siraan ako. Gawa-gawa? Ang mga litrato ay hindi nagsisinungaling, Elena. Mariing sabi ni Miguel. Bigla siyang tumayo at hinablot ang mga litrato, saka pinagpunit-punit ang mga ito sa harap ko. I gave you a name. I gave you protection. Pero mas gusto mo palang maglaro sa putikan kasama ang mga kaaway ko. Proteksyon? Miguel, kailan mo ba ako pinrotektahan? Simula nang tumapak ako rito, wala kang ginawa kundi ipaalala sa akin na binili mo lang ako. Nagkatitigan kami. Nakita ko sa kanyang mga mata ang isang saglit na pag-aalinlangan. Naalala ko ang tingin niya sa akin sa gate ng school kanina. Isang tingin na tila ba may hinahanap siyang nawala sa kanya. Pero mabilis itong napalitan ng puot. Umalis ka na, Isabela. I will handle this. Utos ni Miguel. Nang makaalis si Isabela na may mapanirang ngiti, lumapit sa akin si Miguel. Huwag kang aalis ng bahay bukas. I will cancel your classes. Hindi ko hahayaang sirain mo ang transaksyong ito. Subukan mo, Miguel. Subukan mong pigilan ako. Kinabukasan, hindi ako nakinig. Pumasok pa rin ako sa paaralan. Ngunit sa bawat kanto, nararamdaman ko ang kakaibang kaba. May isang itim na van na tila ba sumusunod sa akin simula pa kaninang umaga. Hapon na nang matapos ang klase ko. Habang naglalakad ako palabas ng school gate, biglang huminto ang itim na van sa tapat ko. Bumaba ang bintana at nakita ko ang dulo ng isang baril. Elena, dapa. Isang malakas na sigaw ang narinig ko bago ako marahas na hinila ng isang pares ng malalakas na braso. Sumubsob ako sa semento kasabay ng isang nakabibinging putok ng baril. Ramdam ko ang gasgas sa aking mga siko at ang bigat ng katawang nakadagan sa akin. Nanatili akong nakapikit. Ang puso ko ay parang gustong kumawala sa aking dibdib. Sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang mabilis na pagharurot ng sasakyan palayo. Elena! Elena, tumingin ka sa akin. Are you hurt? Idinilat ko ang aking mga mata. Ang mukha ni Miguel ang tumambad sa akin. Putlang-putla siya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot. O baka sa galit. Marahas niya akong itinayo habang mabilis na tinitingnan ang aking mga damit. Sabi ko sa'yo, di ba? Sabi ko sa'yong huwag kang lalabas. Sigaw niya. Ang boses niya ay nanginginig sa puot. Dahil sa katigasan ng ulo mo, muntik ka nang mamatay. Nanginginig ang buo kong katawan. Lumingon ako sa pader ng school. Isang butas ng bala ang nakabaon doon, eksaktong sa tapat kung nasaan ang ulo ko kanina. Ang mga estudyante at magulang ay nagsisigawan, nagtatakbuhan sa takot. Sino-sino sila, Miguel? Bakit may baril? Tanong ko. Halos paos ang boses. Hinawakan niya ang aking panga. Pilit akong pinapaharap sa kanya. Ang kanyang titig ay tila nagagalaiting apoy. Ito ang sinasabi ko sa iyo, Elena. Ang pakikipaglaro mo sa apoy.
Ang pakikipagkita mo sa mga tauhan ni Mr. Tan, ito ang kapalit niyan. You brought this on yourself. Anong ibig mong sabihin? Akala mo ba gusto kong mangyari ito? I don't know what to believe anymore. Bulyaw niya. Sapat na para lumingon ng ilang mga tao. Pero isa lang ang sigurado. Dahil sa iskandalong ito, baka umatras ang mga investors sa merger namin ni Isabella. You're not just a liability in my house, Elena. You're a threat to my empire. Binitiwan niya ako ng marahas at tumalikod para sumigaw sa kanyang security team. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng gulo. Nanginginig, hindi dahil sa takot na mamatay, kundi dahil sa katotohanang mas mahalaga pa rin sa kanya ang kanyang empire kaysa sa asawa niyang muntik nang pasabugin ng bungo sa harap ng paaralan. Sa kabilang panig ng kalsada, nakita ko ang isang pamilyar na puting sasakyan. Nakadungaw si Isabella, may hawak na cellphone at may isang malamig na ngiti sa kanyang mga labi habang dahan-dahang itinaas ang kanyang bintana. Ang gulo-gulo na, Elena. My board of directors are calling me every 5 minutes. Ang sabi nila, hindi raw sila pwedeng magtiwala sa isang CEO na ang asawa ay sangkot sa isang shooting incident sa gitna ng kalsada. Pagdating namin sa penthouse, hindi pag-aalala ang bumungad sa akin, kundi ang galit na pagsisigaw ni Miguel. Itinapon niya ang kanyang coat sa sofa at mabilis na nagsalin ng whiskey. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot para sa akin, kundi dahil sa tensyon ng kanyang negosyo. Shooting incident? Miguel, ako ang binaril. Ako ang muntik ng mamatay. Mahina kong sabi habang nakatayo sa gitna ng sala. Ang aking mga siko ay may bahid pa ng tuyong dugo mula sa pagkakasubsob ko sa semento. Exactly. At bakit ka nandoon? Dahil matigas ang ulo mo. Dahil gusto mong maging hero sa mga batang yan. Hinarap niya ako ng may nanlilisik na mga mata. Ngayon, lahat ng pahayagan, lahat ng blogs, ang itatanong ay kung bakit ang asawa ni Miguel Alcantara ay nasa isang public school. You made me look weak, Elena. You made our marriage look like a joke. Tiningnan ko siya ng matagal. Sa sandaling iyon, parang may kung anong nabasag sa loob ko. Hindi ang puso ko, kundi ang huling hibla ng pag-asa na meron ako para sa lalaking ito. Ang bawat salita niya ay parang malamig na tubig na gumising sa akin mula sa isang mahabang panaginip. Isang joke, bulong ko. Para sa'yo, Miguel, ang buhay ko ay isang istorbo lang sa merger niyo ni Isabella. Ang kaligtasan ko ay isang liability lang sa board meeting niyo. Kung hindi ka sana lumalabas, kung nanatili ka lang dito at ginawa ang tungkulin mo bilang asawa, hindi sana tayo aabot sa ganito. Hindi na ako sumagot. Tumalikod ako at dahan-dahang naglakad patungo sa kwarto. Hindi ako umiiyak. Wala na akong luha para sa kanya. Pumasok ako sa closet at kinuha ang lumang maleta na dala ko noong unang araw na tumapak ako rito. Sinimulan kong itupi ang aking mga lumang damit. Ang mga damit na binili ko gamit ang sarili kong pawis bago ang kontratang ito. Ang mga mamahaling gown, ang mga designer bags, at ang mga alahas na ipinahiram niya sa akin ay iniwan kong nakasabit at nakahilera ng maayos. Hindi ko yon pag-aari. Hindi ko kailanman naramdamang sa akin ang mga yon. Habang nag-eempake, pumasok si Nanay Isabel sa kwarto. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Elena, Hija, saan ka pupunta? Nay, tapos na po ako rito. Ngumiti ako ng tipid habang isinasara ang maleta. Hindi na po ako kailangan ni Miguel. At sa totoo lang po, hindi ko na rin siya kailangan. Lumabas ako ng kwarto dala ang aking maleta. Nadatnan ko si Miguel sa office niya, nakaharap sa bintana at nakatingin sa mga ilaw ng Makati. Inilapag ko ang isang puting envelope sa kanyang desk. Narito na ang hinihintay mo, Miguel. Sabi ko, lumingon siya. Kumunot ang noo nang makita ang maleta ko at ang envelope.
Ano yan? Another demand for money? Iyan ang huling pirma na kailangan mo sa akin. Ang annulment papers, nilagdaan ko na lahat. Malaya ka na sa akin, Miguel. Malaya ka na sa liability na to. Natigilan si Miguel. Sandaling naglaho ang galit sa kanyang mukha, napalitan ng isang emosyong hindi ko maipaliwanag. Akmang lalapit siya nang biglang tumunog ang intercom mula sa kwarto ni Doña Rosario. Mabilis kaming tumakbo roon. Nakita namin si Doña Rosario na pilit na bumabangon. Ang kanyang kanang kamay ay nanginginig, ngunit may lakas na siyang ituro ang isang antique na cabinet sa sulok ng kwarto. "Ma, huwag kang malikot!" Sigaw ni Miguel habang inaalalayan ng ina. Ngunit hindi huminto ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa cabinet. Tila may isang malaking katotohanang nakatago roon na kailangang malaman ng kanyang anak. Isang lihim na mas malakas pa sa anumang kontrata. Tumingin sa akin si Miguel, pagkatapos ay sa cabinet, at huli ay sa aking maleta. "Elena, mag-usap tayo. Huwag ka munang umalis." Utos niya, ngunit ang boses niya ay wala na ang dating otoridad. Puno na ito ng pag-aalinlangan. "Masyado ng gabi para sa usapan, Miguel," sabi ko, habang humahakbang palabas ng pinto. Eksaktong paglabas ko ng gusali, bumuhos ang malakas na ulan. Walang payong, walang sumunod. Naglakad ako sa gitna ng dilim, bit-bit ang aking lumang maleta at ang aking dangal. Sa itaas, sa bintana ng penthouse, nakatayo si Miguel. Nakatingin siya sa ibaba, pinapanood ang maliit na bulto ng babaeng dahan-dahang naglalaho sa ilalim ng ulan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 1 taon, naramdaman niya ang isang kakaibang hapdi sa kanyang dibdib, isang hapdi na hindi kayang gamutin ng kahit anong merger o pera. Ang buong penthouse ay tila naging isang malaking kabaong. Malamig, tahimik at walang buhay. Pumasok si Miguel sa kanilang kwarto o sa kwartong inakala niyang kanila. Nanatiling maayos ang kama, ngunit ang kalahati ng closet ay bakante na. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng sabon ni Elena na tila nanunuot sa bawat hibla ng hangin. Isang paalala ng presensyang binaliwala niya sa loob ng 1 taon. Napansin niya ang sobre ng pera sa ibabaw ng nightstand. Hindi yun ginalaw, hindi man lang nabuksan. Sa tabi nito ay ang diamanteng singsing na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Tila nangungutya sa kakanya. "Bakit, Elena?" Bulong niya sa sarili. "Bakit kailangang maging ganito kahirap?" Lumabas siya at nagtungo sa kusina, umaasang makakita ng kahit anong pagkain. Nadatnan niya si Nanay Isabel na nagpupunas ng lamesa. Ang mga mata ng matanda ay mapula at halatang galing sa pag-iyak. "Nay, nagugutom ako. May natira bang ulam?" Tanong ni Miguel. Ang boses niya ay paos. "May niluto akong sinigang, Miguel." Iyan ang turo ni Elena sa akin. Lagyan daw ng kaunting asukal para balanse ang asim dahil yun ang gusto mo. Sagot ni Nanay Isabel nang hindi tumitingin sa kanya. Inihain ng matanda ang pagkain. Sa unang subo pa lang ni Miguel, huminto siya. Ang lasa. Ito ang lasa ng mga hapunang palagi niyang iniiwan sa lamesa dahil mas gusto niyang magtrabaho sa opisina. Ito ang lasa ng pag-aalagang hindi niya binigyang halaga. Biglang sumikip ang kanyang lalamunan. Ang bawat lunok ay parang may kasamang tinik. "Miguel," tawag ni Nanay Isabel. Inilapag niya ang isang maliit na notebook sa tapat ng lalaki. Bago umalis si Elena, ibinigay niya ito sa akin. "Dito nakasulat ang lahat ng schedule ng gamot ng mama mo, ang mga exercise na dapat gawin ng kanyang mga kamay, at pati ang listahan ng mga pagkaing bawal sa kanya." Binuklat ni Miguel ang notebook. Puno ito ng maingat na sulat kamay ni Elena. May mga maliliit pa na reminders sa gilid. "Huwag kalimutang kantahan si Mama nang dahil sa'yo. Nakakatulong yon para kumalma siya." "Alam mo ba, Miguel," pagpapatuloy ni Nanay Isabel,
Yung mga mamahaling gamot na hindi covered ng insurance ng kumpanya mo noong nakaraang buwan. Hindi mo ba naitanong kung saan nanggaling ang pambayad doon? Napatigagal si Miguel. Akala ko, akala ko ikinaltas sa account ko. Hindi. Galing yun sa unang sahod ni Elena, sa pagtuturo, at sa mga alahas na minana niya sa nanay niya na ibinenta niya ng palihim. Ayaw niyang humingi sa'yo dahil ayaw niyang isipin mong ginagamit niya ang sitwasyon ng mama mo para kumuha ng pera. Namasukan siya sa eskwelahan hindi dahil sa luho, kundi dahil gusto niyang makatulong nang hindi umaasa sa kontrata niyo. Binitawan ni Miguel ang kanyang kutsara. Ang sinigang na paborito niya ay biglang naging mapait. Ang imahe ni Elena na pagod na umuuwi mula sa school, na tinitiis ang kanyang mga pangungutya, habang palihim na isinasalba ang buhay ng kanyang ina. Ito ay isang katotohanang hindi niya kayang tanggapin. Tumayo siya at mabilis na nagtungo sa kwarto ni Doña Rosario. Naalala niya ang itinuturo ng ina bago siya umalis. Binuksan niya ang antique na cabinet sa sulok. Sa likod ng mga lumang lumpero, may isang lihim na compartment. Doon, nakita niya ang isang luma at kupas na folder. Nang buksan niya ang folder, ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Hindi ito tungkol sa utang ng pamilya Cruz. Ito ay isang kasunduan sa pagitan ng kanyang ama at ng ama ni Elena. 30 taon na ang nakararaan. Diyos ko! Bulong ni Miguel. Ang dokumento ay nagsasaad na ang pamilya Alcantara ang may malaking utang na loob sa mga Cruz. Ang pabrika na pinapatakbo ni Miguel ngayon ay nagsimula sa puhunan na ibinigay ng ama ni Elena bilang isang tulong sa kaibigan na hindi kailanman binayaran. Ang kontrata ng kasal ay hindi para isalba ang mga Cruz. Ito ay isang paraan ng kanyang ama para tuluyang makontrol ang shares ng mga Cruz nang hindi nagbabayad ng utang. Ang pamilyang inakala niyang binili niya ay sila pala ang tunay na nagmamay-ari ng kalahati ng kanyang imperyo. At si Elena ay biktima ng isang kasinungalingang binuo ng sarili niyang ama. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Isabela, hindi na ito kumatok. Wala na ang kanyang matamis na ngiti. Napalitan ito ng isang mapangahas na awtoridad. Miguel, bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag ko? We have a problem, sabi ni Isabela habang itinataas ang kanyang tablet. The stock market is reacting to the news, and since you're so distracted by your ex-wife, I took the liberty to protect the merger. Nagumiti si Isabela, isang ngamngiting kasing talim ng labaha. I just closed the deal with the minority shareholders. As of 10 minutes ago, I now control 40% of Alcantara Group. Isang maling galaw mo lang, Miguel, at maaari kitang tanggalin bilang CEO. Tumingin si Miguel kay Isabela, pagkatapos ay sa dokumentong hawak niya. Ang imperyong inakala niyang pinoprotektahan niya ay unti-unti nang gumuho, kasabay ng pagguho ng kanyang buong pagkatao. Ano, Miguel? Bakit tila nakakita ka ng multo? Isang mapait na tawa ang kumawala kay Isabela habang tinitingnan ang nanlulumong mukha ni Miguel. Hindi mo ba naisip na habang abala ka sa pakikipaglaro ng bahay-bahayan kay Elena, abala naman ako sa pagbili ng mga taong tinalikuran mo? Umalis ka rito, Isabela. Mahina, pero mariing sabi ni Miguel. Hawak pa rin niya ang kupas na folder na naglalaman ng katotohanan tungkol sa pamilya Cruz. I'm leaving. But don't be surprised if tomorrow, sa board meeting, hindi na ikaw ang nakaupo sa dulo ng mesa. Isabela smirked, flipping her hair before walking out. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Miguel. Binalikan niya si Doña Rosario. Ang matanda ay gising na. Kahit hirap pang magsalita, ay pilit itong kumakapit sa kamay ng anak. Miguel, sa salba ang kumpanya. Kay Elena, ang lahat. Nautal na, sabi ng ina. Naintindihan na ni Miguel.
Hindi lang ito tungkol sa utang na loob. Ang bawat tagumpay ng Alcantara Group ay nakaugat sa pandarayang ginawa ng kanyang ama sa pamilya Cruz. At si Elena, ang babaeng itinuring niyang pabigat, ay siya palang tunay na haligi ng lahat ng meron siya. Kinabukasan, natagpuan ni Miguel si Elena sa isang maliit na karinderya malapit sa school kung saan ito nagtuturo. Malayo ang hitsura ni Elena sa babaeng dekontrata na nakilala niya sa penthouse. Suot nito ang simpleng uniforme ng guro, nakatali ang buhok, at masayang nakikipag-usap sa isang batang estudyante habang nagsasalo sila sa isang platong pansit. Dahan-dahang lumapit si Miguel. Ang marang niyang suot niya ay tila hindi nababagay sa alikabok at ingay ng kalsada. Elena, tawag niya. Tumigil si Elena sa pagsubo. Tumingala siya at sa unang pagkakataon, walang takot o kaba sa kanyang mga mata. Tanging matinding pagod at distansya ang nakita ni Miguel. Anong ginagawa mo rito, Miguel? Kung tungkol ito sa annulment, pirmahan mo na lang at ipadala sa abogado ko. Sabi ni Elena bago muling bumaling sa bata. Sige na, Totoy. Pumasok ka na sa loob. Ingat ka. Nang makaalis ang bata, naupo si Miguel sa tapat ni Elena. Ang mesa ay madikit. Ang hangin ay amoy usok, pero hindi niya iyon pinansin. Nalaman ko na ang lahat, Elena. Ang tungkol sa tatay ko, ang tungkol sa factory, at ang ginawa mong pagtitinda ng alahas para kay mama. Huminto si Elena. Dahan-dahang ibinaba ang tinidor. Ngayong alam mo na ano, magpapasalamat ka ba? O hihingi ng tawad dahil napatunayan mong hindi ako ang gold digger na iniisip mo? I'm sorry, Elena. I was blind. Hindi ka bulag, Miguel. Pinili mo lang na huwag tumingin. Malamig na sagot ni Elena. Kasi mas madaling ituring akong transaksyon kaysa kilalanin ako bilang tao. Mas madaling maging galit kaysa aminin na may utang na loob ang pamilya niyo sa amin. Elena, kailangan kita. Isabella is taking over the company. She's been embezzling funds for years at nalaman ko na siya rin ang nag-setup ng shooting incident para takutin ka at sirain ang reputasyon ko. Kailangan mo ako para sa kumpanya mo? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Elena. O kailangan mo ako para iligtas ang sarili mo? Huwag mo akong gamitin ulit, Miguel. Tapos na ang kontrata. Tumayo si Elena at kinuha ang kanyang bag. Ngunit bago siya makahakbang palayo, may iniabot siyang isang maliit na flash drive kay Miguel. Ano ito? Evidence, maikling sagot ni Elena. Ang tatay ng estudyanteng kausap ko sa karinderya na binaril niyo, siya ang dating accounting manager ni Isabella na tinanggal niya dahil marami siyang alam. Binigay niya sa akin yan dahil tinulungan ko ang anak niya. Gamitin mo yan para itama ang mga mali, hindi para sa akin, kundi para kay mama at sa mga taong pinagtrabahuhan ng tatay ko. Lalakad na sana si Elena nang bigla siyang mapahawak sa mesa. Namutla siya at bahagyang napapikit, tila nahihilo. Elena, are you okay? Mabilis na inalayan siya ni Miguel. I'm fine. Gutom lang to. Pagdadahilan ni Elena, sabay bawi ng kanyang braso. Umalis ka na, Miguel. May board meeting ka pang dapat puntahan. Pinanood ni Miguel ang paglayo ni Elena. Habang pabalik siya sa kanyang sasakyan, tumawag si Nanay Isabel. Ang boses ng matanda ay puno ng kaba. Miguel, may nakita ako sa ilalim ng unan ni Elena nung nililinis ko ang dating kwarto niyo. Isang resulta ng blood test mula sa ospital. Miguel, buntis si Elena. 2 buwan na. I have the numbers, I have the power, and most importantly, I have the vision that Miguel Alcantara clearly lost. Panahon na para palitan ang pamumunong nakabase sa emosyon at iskandalo. Ang boses ni Isabella ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang boardroom ng Alcantara Group. Nakaupo siya sa gitna, kampanteng-kampante habang ang mga board members ay nagbubulungan. Sa harap nila ay ang mga dokumento ng transfer of shares.
Isang pirma na lang at formal nang mawawala kay Miguel ang kumpanyang binuo ng kanyang pamilya. Mag-ingat ka sa mga salita mo, Isabela. Ang kapangyarihang nakuha sa maduming paraan ay hindi kailanman magiging matatag. Bumukas ang pinto at pumasok si Miguel, pero hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya ay nakatayo si Elena, suot ang isang simpleng puting blusa at itim na slacks. Wala ang mga diamante, wala ang mamahaling makeup, pero ang kanyang presensya ay sapat na para mapatahimik ang buong kwarto. Elena, what is this? Security! Bakit hinahayaan niyong makapasok ang babaeng ito? Sigaw ni Isabela, bahagyang napatayo sa kanyang upuan. Hayaan mo siyang magsalita, Isabela. Bilang asawa ko at bilang tunay na tagapagmana ng Pamilya Cruz na nagpondo sa kumpanyang ito, may karapatan siyang mapakinggan. Mariing sabi ni Miguel. Inilapag ni Miguel ang flash drive sa gitna ng mesa. Sa malaking screen, lumabas ang mga bank transfers ni Isabela patungo sa mga dummy accounts sa labas ng bansa. Kasunod nito ay ang voice recording ng lalaking binaril sa tapat ng school. Isang pag-amin na si Isabela ang nag-utos ng pananakot para sirain ang imahe ni Elena at Miguel. This is fake! Gawa-gawa lang yan ng mga taong gustong hilaan ako pababa. Depensa ni Isabela, ngunit ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginginig. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling, Isabela. At ang konsensya ng mga taong ginamit mo ay nagsalita na rin. Sabi ni Elena, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talas na parang espada. Ninanakawan mo ang kumpanya at higit sa lahat, naging banta ka sa buhay ng mga inosenteng tao. Hindi ka karapat-dapat sa upuang yan. Bumukas muli ang pinto at pumasok ang mga tauhan ng NBI. Ang pagkakaguluhan sa boardroom ay napalitan ng katahimikan nang pusasan si Isabela. Miguel, hindi pa tayo tapos. You're nothing without me. Sigaw ni Isabela habang kinakaladkad siya palabas. Ang kanyang huling tingin kay Elena ay puno ng puot, ngunit ang huli ay tumingin lang sa kanya ng may halong awa. Nang kumalma ang paligid, lumapit ang isa sa pinakamatandang board member kay Elena. Mrs. Alcantara, dahil sa katotohanang natuklasan namin tungkol sa inyong pamilya, ang board ay handang ibalik ang lahat ng nararapat sa inyo. Kayo ang tunay na madam ng kumpanyang ito. Tumingin si Elena kay Miguel na puno ng pag-asa ang mga mata. Ngunit marahang umiling si Elena. Salamat po. Pero hindi ako pumunta rito para sa posisyon o para sa yaman. Pumunta ako rito para linisin ang pangalan ng tatay ko at para siguraduhing ligtas ang biyenan ko. My job here is done. Tumalikod si Elena at mabilis na naglakad palabas ng gusali. Hinabol siya ni Miguel. Hindi inaalala ang mga taong nakatingin sa kanila sa lobby. Elena, teka, please, mag-usap tayo. Nahabol niya si Elena sa tapat ng fountain. Hinawakan niya ang kamay nito, pero ramdam niya ang lamig at panginginig nito. Alam ko na, Elena. Alam ko na ang tungkol sa baby. Bulong ni Miguel. Ang kanyang boses ay basag na. Natigilan si Elena. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang mga mata ay puno ng luhang kanina pa niya pinipigilan. Nalaman mo pa? Kailan ba magiging tungkol sa akin ang usapan natin, Miguel? Lagi na lang kailangan may dahilan. Contract, kumpanya, utang. At ngayon, ang bata? Hindi, Elena. Patawarin mo ako. Ngayon ko lang na-realize na sa lahat ng transaksyong ginawa ko, ang pagkawala mo ang pinakamalaking pagkalugi ng buhay ko. Lumuhod si Miguel sa gitna ng semento, sa harap ng lahat ng empleyado at dumadaan. Ang mapagmataas na CEO ng Alcantara Group ay nakayuko. Humihikbi habang nakahawak sa laylayan ng damit ni Elena. Huwag mo akong iwan, Elena. Kahit wala na ang kumpanya, kahit wala na ang penthouse, huwag mo lang ilayo sa akin ang pagkakataong maging totoong asawa sa'yo. Bigyan mo ako ng pagkakataong itama ang lahat. Ang paghingi ng tawad ay madali, Miguel, pero ang pagtitiwala,
Hindi yan parang shares ng kumpanya na pwedeng bawiin o makuha sa isang gabi. Ito ang huling sinabi ko kay Miguel bago ko siya iniwang nakaluhod sa lobby ng Alcantara Group. Hindi ko siya binalikan. Hindi ko siya tinawagan. Nanatili ako sa maliit na paupahang bahay malapit sa eskwelahan kung saan ang tanging maririnig ay ang tilaok ng manok at ang ingay ng mga tricycles sa labas. Dito, pakiramdam ko ay ligtas ako. Dito, hindi ako si Elena Alcantara. Pero hindi sumuko si Miguel Lunes ng hapon habang naglilinis ako ng silid-aralan. Matapos ang huling klase, narinig ko ang mahinang katok sa pinto. Inakala ko na isa sa mga estudyante ko ang bumalik dahil may nakalimutang gamit. Totoy, diba sabi ko, natigilan ako. Hindi si Totoy ang nasa pinto, si Miguel. Pero wala na ang kanyang mamahaling suit. Suot niya ang isang simpleng t-shirt at maong. Pawis na pawis siya. At ang kanyang sapatos na siguradong libo-libo ang halaga ay puno na ng alikabok mula sa paglalakad sa dirt road ng barangay. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko, pilit na itinatago ang kaba sa aking dibdib. May mga sirang silya raw sa likod. Sabi ng guard, kailangan ng tulong sa pag-aayos. Simple niyang sagot. Bago pumasok at kinuha ang martilyo sa ibabaw ng mesa, hindi ko siya pinansin. Pinagpatuloy ko ang pagwawalis. Pero sa gilid ng aking mga mata, nakita ko si Miguel. Ang lalaking dati ay hindi man lang marunong magsaing. Napilit na inaayos ang mga kahoy na silya. Ilang beses siyang napukpok sa daliri, ilang beses siyang napamura ng pabulong, pero hindi siya umalis. Araw-araw, naging bahagi siya ng buhay ko sa school. Siya ang tagabuhat ng mga mabibigat na libro. Siya ang tagaayos ng mga electric fan na maingay. Isang hapon, nakita ko siyang nakaupo sa sahig kasama ang mga estudyante ko habang kumakain ng maruya, ang pritong saging na binili niya sa labas. Ma'am Elena, ang bait po pala ng asawa niyo. Tinuruan niya po kaming mag-math kanina. Sabi ni Totoy sa akin habang may bahid pa ng asukal sa pisngi. Napatingin ako kay Miguel. Nakangiti siya habang nakikipagkwentuhan sa mga bata. Iyon ang ngiting hindi ko kailanman nakita noong nakatira kami sa penthouse. Wala ang puot, wala ang bigat ng obligasyon, tila ba sa gitna ng hirap, nahanap niya ang kapayapaang matagal na niyang ipinagkakait sa sarili niya. Lumapit siya sa akin nang makaalis ang mga bata. Inabutan niya ako ng isang basong malamig na tubig. Kumusta ang pakiramdam mo? Uminom ka na ba ng vitamins mo? Tanong niya. Ang boses niya ay puno ng malambing na pag-aalala. Miguel, bakit mo ba ito ginagawa? Hindi mo kailangang magpanggap na mahirap para lang mapatawad kita. Hindi ako nagpapanggap, Elena. Ngayon ko lang na-realize na mas masaya pala rito. Mas totoo ang buhay dito kaysa sa mga board meeting na, yun, kinuha niya ang aking kamay at sa pagkakataong ito, hinayaan ko siya. Isinuko ko na ang pamamahala sa kumpanya kay Nanay Isabel at sa board habang nagpapagaling si Mama. Gusto kong gugulin ang oras ko rito, kasama mo. Kasama ang anak natin. Natatakot ako, Miguel. Natatakot ako na baka isang araw magising ka at ma-realize mong hindi mo pala kaya ang ganitong buhay, na baka bumalik ka sa dati. Hinding-hindi na ako babalik sa lalaking yun, Elena. Pangako. Naglakad kami palabas ng school gate. Ang hapon ay nagsisimula nang maging orange at ang simoy ng hangin ay presko. Pinag-uusapan namin ang mga posibleng pangalan ng baby at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman ko ang tunay na kilig, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pag-asang baka pwede pa. Baka may chance pa, ngunit biglang parang umikot ang paligid. Ang boses ni Miguel ay naging malabo, tila nanggagaling sa ilalim ng tubig. Ang aking mga binti ay naging parang jelly, nawala ng lakas na suportahan ng aking timbang. Elena? Elena! Naramdaman ko ang mabilis na pagsalo sa akin ng malalakas na braso ni Miguel bago pa man tumama ang katawan ko sa lupa. Ang huli kong nakita
ay ang kanyang mukhang puno ng matinding takot habang isinisigaw ang pangalan ko sa gitna ng kalsada. Diyos ko, Elena! Gisising! Please, huwag mo akong iwan. Tulong! Tulungan niyo kami! Ang boses ni Miguel ay punong-puno ng desperasyon. Bumasag sa katahimikan ng hapon. Binuhat niya ako na tila wala akong bigat. Tumatakbo patungo sa kanyang sasakyan habang ang kanyang mga luha ay pumapatak sa aking pisngi. Sa mga sandaling iyon, ang huling naririnig ko, bago tuluyang magdilim ang lahat, ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Isang tibok na punong-puno ng pagsisisi at takot. Nang imulat ko ang aking mga mata, bumungad sa akin ang puting kisame ng ospital. Amoy gamot at malamig ang hangin, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nag-iisa sa dilim. Ramdam ko ang init ng isang kamay na mahigpit na nakahawak sa akin. Paglingon ko, nakita ko si Miguel. Nakasubsob ang kanyang ulo sa gilid ng aking kama. Mahimbing na natutulog sa isang posisyong siguradong masakit sa katawan. Ang kanyang mga mata ay mugto at sa pagitan ng kanyang mga daliri ay nakapulupot ang aking maliit na rosaryo. Bahagya akong gumalaw at tila nakuryente si Miguel sa bilis ng kanyang paggising. Elena! Gising ka na! Nurse! Doktor! Sigaw niya bago muling humarap sa akin na may nanginginig ng ngiti. Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos! Akala ko mawawala na kayo sa akin. Miguel, ang baby? Mahina kong tanong. Ang kamay ko ay agad na humuha sa aking tiyan. Safe ang baby natin, Elena. Over-fatigue at stress lang daw. Pero kailangan mong mag-rest ng mabuti. Hinding-hindi na kita hahayaang mapagod ulit. Hinalikan niya ang aking kamay ng paulit-ulit. Patawarin mo ako. Halos mamatay ako sa takot kanina habang hinihintay kitang magising. Narealize ko na wala akong kwentang CEO kung hindi ko man lang kayang protektahan ang pamilya ko. Hindi mo kailanman naging pamilya ang kumpanya, Miguel. Bulong ko. Ang pamilya ay nandito. Tumingin si Miguel sa akin ng matagal. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang briefcase sa sahig at inilabas ang isang pamilyar na folder. Ang lumang kontrata ng aming kasal. Ang papel na naging tanikala sa aming dalawa sa loob ng mahabang panahon. Elena, ang papel na ito ang naging dahilan kung bakit kita nasaktan. Ito ang naging bakod sa pagitan nating dalawa, sabi niya, habang unti-unting nanginginig ang kanyang boses. Sa harap ko, dahan-dahang pinunit ni Miguel ang kontrata mula sa gitna hanggang sa maging maliliit na piraso. Pinunit niya ang bawat pahina, ang bawat kondisyon, at ang bawat pirma na nag-ugnay sa amin dahil sa pera. Wala na ang kontrata, Elena. Malaya ka na. Kung gusto mong umalis, hindi na kita pipigilan. Pero kung mananatili ka, gusto kong manatili ka dahil mahal mo ako, hindi dahil sa utang na loob o dahil sa obligasyon. Tumulo ang aking mga luha habang pinapanood ang mga piraso ng papel na bumabagsak sa sahig. Ang bigat na dinala ko sa loob ng 1 taon ay tila naglaho kasabay ng mga punit na dokumentong yon. Miguel, I don't need a business partner, Elena. I need my wife. I need the mother of my child. Lumuhod siya sa tabi ng kama ko at isinandal ang kanyang noo sa aking kamay. Please, give me one more chance. Not as Miguel Alcantara, the CEO, but as Miguel, the man who loves you more than his own life. Hindi ako sumagot agad. Hinayaan ko ang katahimikan na bumalot sa amin. Pero nang maramdaman ko ang panginginig ng kanyang balikat, dahan-dahan kong iniangat ang aking kamay at hinaplos ang kanyang buhok. Magpagaling muna tayo, Miguel, mahina kong sabi. Magpagaling tayo para sa baby. O isang malalim na buntong hininga ng ginhawa ang kumawala sa kanya. Sa labas ng bintana ng ospital, ang mga ilaw ng Makati ay nagsisimula ng magningning, pero sa loob ng kwartong ito, ang tanging liwanag na mahalaga ay ang bagong pag-asa na unti-unting sumisibol sa aming mga puso.
6 na buwan ang mabilis na lumipas. Ang penthouse sa Makati, na dati ay parang isang malamig na museum ng mga mamahaling gamit, ngayon ay punong-puno na ng buhay. Wala na ang nakabibinging katahimikan. Sa halip, ang maririnig ay ang mahinang tugtog ng radyo ni Nanay Isabel mula sa kusina at ang tawanan ni na Miguel at Doña Rosario sa garden. Nakatayo ako sa balkonahe, hinahaplos ang aking malaking tiyan habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Hindi na ako nakasuot ng mga designer gown na nagpapasakit sa aking paghinga. Suot ko ang isang maluwag na cotton dress, simple at presko. Naramdaman ko ang pagyakap ng isang pares ng malalakas na braso mula sa aking likuran. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng kanyang pabango na dati ay nagbibigay sa akin ng kaba. Ngayon ay nagbibigay na sa akin ng kapayapaan. Lumalaban na naman ba ang maliit na Miguel sa loob? Bulong ni Miguel bago niya hinalikan ang aking balikat. Maliit na Elena ito, Miguel. Malakas ang sipa. Kasing kulit ko raw, sabi ni Nanay Isabel. Natawa kong sagot. Hinarap ko siya. Wala na ang laging nakakunot na noo ni Miguel. Wala na ang mga mata na tanging mga numero lang ang nakikita. Sa harap ko ay ang lalaking handang umuwi ng maaga para lang sabayan akong maghapunan. Ang lalaking natutong magtanim ng mga rosas kasama ang kanyang ina. At ang lalaking hinding-hindi na muling gagamit ng salitang allowance sa aming usapan. May dala ako para sa'yo, sabi niya. Sabay abot ng isang maliit na puting card. Kinabahan ako ng bahagya, alaala ng mga lumang kontrata. Pero nang buksan ko ito, isa itong sertipiko. Isang scholarship foundation na ipinangalan sa tatay ko, ang Arturo Cruz Foundation, na magbibigay ng libreng edukasyon sa mga batang anak ng mga manggagawa sa aming factory. Ito ang tunay na utang na loob na dapat naming bayaran, Elena. At ito ang pirma na hinding-hindi na mabubura kailanman. Seryoso niyang sabi. Salamat, Miguel. Higit pa sa kahit anong diamante ang halaga nito para sa akin. Hinalikan niya ako ng matagal. Isang halik na hindi na bahagi ng kahit anong obligasyon. Sa sandaling iyon, na-realize ko na ang tunay na kasal ay hindi natatapos sa simbahan o sa harap ng abogado. Ang tunay na kasal ay ang bawat araw na pinipili niyong mahalin ang isa't isa sa kabila ng mga peklat ng nakaraan. Napatingin kami sa loob ng sala. Nakaupo si Doña Rosario sa kanyang wheelchair. Dahan-dahang iginagalaw ang kanyang mga kamay habang tinutulungan siya ni Nanay Isabel na mag-ayos ng mga bulaklak. Nakangiti ang biyenan ko. Isang tunay na ngiti ng isang inang nakitang muling nabuo ang kanyang pamilya. Ang pag-ibig ay hindi isang transaksyon. Hindi ito business deal na may expiration date. Ang pag-ibig ay parang isang binhi. Kailangang diligin ng pasensya, patabain ng katapatan at higit sa lahat, kailangang bigyan ng pagkakataong tumubo sa sarili nitong panahon. Hawak kamay kaming pumasok sa loob para maghapunan. Wala ng kontrata, wala ng mga lihim. Ang tanging dala namin ay ang pangako ng isang bukas na puno ng pag-asa, kasing liwanag ng mga bituin sa langit ng Makati. Mga minamahal naming taga-subaybay, dito nagtatapos ang kwento ni na Elena at Miguel. Isang paalala sa ating lahat na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kapal ng pitaka o sa ganda ng tirahan, kundi sa tibay ng pagmamahal at lawak ng pagpapatawad sa loob ng ating mga tahanan. Sana ay naging inspirasyon sa inyo ang katatagan ni Elena at ang pagbabago ng puso ni Miguel. Hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na kwento ng pag-ibig, pait at tagumpay dito sa Kilig at Luha. Ako po ang inyong kaibigan, si Clara. Ingat po kayong lahat at lagi nating tandaan, ang bawat sugat ng kahapon ay may hatid na aral para sa mas matamis na bukas. Paalam!